Sunod natin, mga bossing, eto nga. Eto na tayo, dumako na tayo. Talagang Makati yung labas ng ilong ko dito. Dumako ho tayo, mga kababayan. Dito sa usapang Interpol na naman po. No? Kasi dito, mga bossing, ipinaliwanag ng mas maayos, no, ng ating Secretary of Department of Justice na si Boying Remulla, no, kung bakit hindi tayo makakabaklas sa Interpol, mga bossing, at kung bakit hindi tayo pwedeng tumanggi sa Interpol, mga kababayan. No? Sabi nga niya dito, if a problem arises, sabi niya dito, kapag daw ang problema tumaas pa, they will bring it to the Interpol. Sino po? Yung ICC, mananawagan na sa Interpol. Ito po ay nakikita ko o nababasa ko po, mga kababayan, na kapag hindi nakapag-coordinate, nakipagtulungan, etong 5 kapulisan, etong 5 PNP, posible na tumawag ang ICC o humingi ng tulong ang ICC sa Interpol. Na sinasabi po ni Atty. Harry Roque, huwag kayong mag-alala dyan. Walang police ang Interpol. Magre-rely din yan sa PNP at sa NBI ng Pilipinas. Ganun daw po. Tingnan nyo, sino ho ba ang lumusob o sino po ba yung pumunta doon sa labas ng KOJC upang kunin si Kibuloy. Di ba po PNP at PNP o Special Action Force din po, mga kababayan. Ibig sabihin, tutuparin nila ang kanilang tungkulin. Kung kinakailangan na sila ang humuli, dumakip, no? Yan? Susunod ho yan sa kanilang tungkulin. We are members of Interpol. Miyembro tayo ng Interpol. And we do not block any movement of Interpol unless a policy contradicts our international commitment. Ano po? The future issue at hand now is that if a warrant of arrest is issued, it's Interpol's job. Nako po. Naloko na. No? It's Interpol's job to serve it. And we have a duty to Interpol. So yung sinasabi nila o nung mga DDS o nung mga OTAP supporters, loko, ang tagal na tayong pumalas sa ICC. Sa Interpol, hindi. Paano ho yun? Kung sila ho ang lapitan ng International Court para po mag-serve ng warrant of arrest, mukhang malabo ho at malabo po na na pigilan pa yan ng ating gobyerno. Sabi niya dito, we have a duty to Interpol. Ano pa sabi nila dyan ni Secretary Boying Remulla? We are not in the business of blocking Interpol's job. Ang trabaho daw po ng Interpol ay labanan ang international crime, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko, mga bossing. Kaya yung mga DDS na paulit-ulit, wala na. Hindi naman tayo sakop ng Interpol Hindi pwedeng mangyari yan, ganito, ganyan. Imposible yan. Kaso po, Interpol pala, no? Ang magse-serve. Ang Pilipinas po, miyembro ng Interpol, mga kababayan. Paano yan? Di ba? Kaya yung sinasabi nyo na hindi na tayo miyembro, wala na yun. Tanggalin nyo na, sa isipan nyo yun. Ang maigi dito, pinakamagandang solusyon ni Bato de la Rosa, sa umpisa pa lang. Sa umpisa pa lang ho, mga kababayan, dapat sila makipagtulungan na. At isipin din ho nila, kung sakaling sila ay makikipagtulungan, tapos
yung mga katotohanan, inamin nila. Yung mga kung sino talaga ang may mga utos, ganito, ganyan. Kasi naririnig natin dati sa dating Pangulong Duterte, ano? Sige, ako ang bahala sa kapulisan. Oh. Tapos ang problema ng mga kapulisan ngayon, naiipit sila. Mukhang yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na siya ang bahala sa kapulisan, mukhang hindi ko naririnig at hindi ko napapansin o hindi ko nakikita. No? Sa dating Pangulong Duterte yon. Paano ho yan, mga kababayan? Ang labanan, ang international crime, which is nung panahon daw po, no, ng laban kontra droga, 30,000 ang nategi, ang binawian ng buhay. So, ibig sabihin ho nun, 30,000 pamilya ang tumatangis para po doon sa mga nasawi, mga kababayan. Dami ho nun, ha? Kasi bumabanat sila sa Pangulong Marcos ngayon. Bakit ngayon? Si Marcos Jr., yung presidente natin, ang dami ding nategi, diyan sa laban kontra droga niya. 2 taon po ang ating Pangulo. Sabi ni Bato, 800 na ang natetegi. No? Sabi ni Bato. Kung i-compute nyo ho yun, mga kababayan, 2 years times 3, 6. Tapos, ang termino ng Pangulo, yung 800. Sabihin mo na, di ba? Manatili ng 800, lalo pa na i-call out ni Bato yan. Siyempre, sabihin ng Pangulo, nako, yung 800 na yun, kailangan mas medyo magkaroon pa kayo ng haba ng pasensya o baka bumawas pa yun. Pero ang gawin na lang natin, times 3 na lang. 800 times 3. Napakalayo po na numero nun. No? Sa 30,000 versus sa 2,400 na posible. Mga kababayan, na posibleng mategi sa loob ng pamumuno ng ating presidente ngayon. Paano kaya computation nun, ano? 30,000. Yung tegi, 5,000 kada isang taon. Aba, dami ho nun. No, 5,000 kada isang taon, mag-compute tayo. Sa isang taon, 5,000, merong 12 buwan, 416 kada isang buwan. 417 kada isang buwan. Sabihin na natin 417 divided by 30 na lang. 14 katao ang natetegi araw-araw. Ay, grabe ho, mga kababayan. Kaya nga dito, siguro, talagang gagawin ho ng Interpol ang kanilang trabaho, which is to fight the international crime po, mga bossing. Ayan. So dahil nga po, mga bossing,